Bakit nga ba napawalang sala si Hubert Webb sa kaso ng Vizconde? Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Vizconde Massacre. Ano nga ba ang nangyari? Alamin natin dito lamang sa Pinoy Wisdom. Ang Vizconde Massacre ay naganap noong ika-30 ng Hunyo, 1991 sa BF Homes Parañaque. 3 miyembro ng pamilya Vizconde, si Estrelita, Carmela, at Jennifer, ang brutal na pinatay. Ang kaso ay naging isa sa pinakamalaking krimen sa bansa, na nagresulta sa malawakang media coverage at public interest. Noong 1995, si Hubert Webb, anak ng dating Senador Freddie Webb, kasama ang ilang iba pa, ay kinasuhan ng multiple murder kaugnay ng Vizconde Massacre. Ayon sa testimonya ni Jessica Alfaro, isang self-confessed witness, nakita umano niya si Webb at ang iba pa sa lugar ng krimen. Batay sa testimonya ni Alfaro at iba pang ebidensya, napatunayang guilty si Webb at nahatulan ng reclusion perpetua noong TN 2000. Subalit, mula sa simula ng kanyang pagkakakulong, iginiit ni Webb na wala siya sa Pilipinas nang mangyari ang krimen. Ayon sa kanyang depensa, siya ay nasa Estados Unidos mula ika-9 ng Marso, 1991, hanggang October 26, 1992. Isinubmit nila ang mga dokumento tulad ng passport, immigration records, at mga testimonya mula sa mga Amerikanong nagpapatunay ng kanyang presensya sa US. Noong ika-14 ng Disyembre, 2010, matapos ang ilang taon ng legal na labanan, napawalang sala si Hubert Webb at ang iba pang akusado ng Korte Suprema. Ayon sa korte, nagkaroon ng reasonable doubt sa kaso laban kay Webb dahil sa kakulangan ng solidong ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Tinanggap ng korte ang alibay ni Webb na nasa US siya sa oras ng krimen, at kinwestiyon ang kredibilidad ni Jessica Alfaro bilang pangunahing saksi. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa publiko. Maraming tao ang nadismaya at nagalit dahil sa tingin nila ay nawala ang hustisya para sa pamilya Vizconde. Subalit, mayroon ding mga sumuporta sa desisyon, naniniwalang walang sapat na ebidensya laban kay Webb. Ang kaso ng Vizconde Massacre at ang pagkakaabsuelto ni Hubert Webb ay nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang proseso ng batas, at ang pangangailangan ng solidong ebidensya sa paghatol sa isang tao. Ipinakita rin ito ang kahinaan ng sistema ng hustisya sa Pilipinas, at ang pangangailangan ng mga reforma upang maiwasan ang pagkakamali sa paghatol. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay kung bakit napawalang sala si Hubert Webb sa kaso ng Vizconde Massacre. Isang makasaysayang desisyon na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng marami. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para lagi kayong updated sa mga susunod pang videos. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, dito lamang sa Pinoy Wisdom.